Si Congressman IGB po ay nagbigay na rin po ng kortesiya kagabi sa kanya. So, nandun din po siya at nagbigay na rin po si Congressman IGB ng kanyang mga dokumento na kanyang ipinaglalaban laban sa nila. So, yun po. Ang wala po talaga yung... Sandali po, bago po... Ay, board member po kayo. Salamat po. Kala ko hindi yung board member. Tama po. Maraming salamat kasama at tinanong mo kung bakit nasa lang aming mga leader. Kami ay nandito, nanggaling pa kami sa Mindoro, wala pa kaming tulog, wala pa kaming kain. Nakikipaglaban kami para sa aming ika nga ay ilang kalikasan sa probinsya ng Mindoro, Occidental at Oriental. Ngayon, ang gusto ko pong sabihin nyo, pwede bang nananawagan po kami sa aming pong Congressman Amenito Villanueva na pumunta po dito at pahayag po ang kanyang sinasaloob tungkol dito sa Mina upang ang ating pong mga kababayan ay malinawan. At tulungan po kami na makiusap kay Madam Gloria Arroyo at saka kay Secretary Lito Atienza. Maraming salamat po. Ed, so pumarito daw po si Congressman Villarosa at ipahayag ng kanyang paninindigan. Para dun sa tanong ni kasamang Ed, si Kong IGB na may nagpahayag kagabi sa Congress ng kanyang paninindigan. Okay, mula po naman sa TVNet ng Oriental Mindoro. Magandang umaga po. Ako po sa Irish Baliada, TVNet Halapan po sa Oriental Mindoro. Tinatanong ko lang po, meron pong issue na binago na daw po ang policy hinggil po dito sa pagkuha ng ECC permit o Environmental Compliance Certificate ng ENR. Wala na daw po yung social acceptance. Gaano po ito katotoo? Dapat po sanang itanong natin dito yung mga taga-DNR. Dapat eh. Pero, nag-ano lang, kasi yun nga ang kaya kami nandito. Dahil kami rin ay naguguluhan kung paano talaga ang tamang proseso ng pagbibigay ng ECC. Dahil noong mga nakaraang panahon, sa ilalim ng mga ibang sekretaryo, ang ECC ay hindi ibibigay kung walang social acceptability. Ngayon, biglang nagbago ang rules ng game. Ang sabi nila, pinaghiwalay daw nila ngayon ang technical at yung social acceptability. Ang sabi nila, mabibigay daw ngayon ng ECC kung technically feasible ang pagmimina. At pag naibigay na yon, saka na lang yung social acceptability. Ang tanungan namin, wala ba talagang fixed procedure dito na kung ano lang ang gusto, ayun ang tamang proseso. Kasi kami sa local government ay parang tinatakot na nga rin kami ng DNR, ng national government, at pinapaalalahanan kami na kami daw ay walang karapatan na tumutol sa desisyon ng national government when it comes to ECC and when it comes to large-scale mining. Kaya kami ngayon ay nandito, sasabihin na namin, sabihin nyo na talaga at kami ay naniniwala sa ating mga kasamahan sa Kongreso, maliban dun sa mga iba na wala tagalang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanilang sariling lalawigan. At gusto namin ay talagang magkaroon talaga ng specific na batas at proseso. Kaya nga sabi namin, ito ay politika ng pagrespeto sa boses at kagustuhan ng mga mamamayan na siya ang maapektuhan. Yun lang naman ang gusto namin kasi sila they're playing the game and they also are setting the rules of the game. Eh paano kami? Gusto namin makipag-ugnayan at makipaglaro sa laro na yan. Eh hindi kami talo na kami kaagad dahil kung hindi namin alam kung paano kami lalaro, hindi namin alam kung ano ang susundin namin. So ngayon pa lang, dapat iklaro na not only for ourselves, at sinasabi nga ni Bishop, eh sa ibang lalawigan din. For once and for all, ito ang proseso ng pag-grant ng ECC, ito ang proseso ng pag-grant ng MPSA, para kami naman alam namin kung ano ang aming gagawin. Pero sabi nga namin, kahit na ganyan ang batas, na sila ang may otoridad to grant ECC, to grant MPSA, but there is a higher law na ang batas na pangangalaga ng kalikasan na binigay sa bawat isa sa amin. There is a higher law na ang mga mamamayan ng isang lalawigan, ng isang lugar, ng isang barangay, sila ang may karapatan na magsabi kung ano ang mabuti sa kanila at kung alin ang mali.
ako rin dadagdagan yung Senator Sato. Yung binanggit mo kasi Iris na bago, yung ano ang proseso ng pag-issue ng ECC at mukhang hindi na factor yung social acceptability. So ang sagot na malinaw na kanilang binago, ina-adjust nila ang rules para ma-facilitate o mapadali ang pagbibigay ng permiso sa mining kahit na may mga nilalabag na batas ito. So, halatang halata na binabago nila, tinetailor-made nila ang regulasyon ng batas para lamang maging madali ang pagbibigay ng permiso sa mining. So, ayun naman ay maling-mali, di ba? At bukod doon, nagalaban namin hindi yung procedure lamang. Talaga na wala ng requirement ng social responsibility. Pero nalabas na rin yan dun sa Mining Act mismo, Section 19, na kung saan bawal nga na mag-mining sa mga watershed area at sa mga ancestral domain area. So kahit na sabihin na wala nang social acceptability yan, hindi na kailangan yan, still, meron pa rin silang lalabagin batas, yung Mining Act. Kaya yan hindi nila maaaring baguhin sapagkat yan ay Republic Act, batas ng Kongreso yan. So dapat ay yan ang igalang ng PNR.